si si District Engineer Alcantara makailang beses nagdala ng pera dito kay Zaldico. Corruption. Sino si Zaldico? Kaalyado niya si Martin Romualdez. Sino si Martin Romualdez? Pinsan ni Bongbong Marcos. Sino si Bongbong Marcos? Presidente lang naman siya ng Pilipinas na siya ang pumirma sa biggest corruption scandal in the Philippines. Kung ikaw po'y ipinagbibintangan sa isang malaking krimen na hindi mo ginawa, anong mafe-feel mo? You will be sad and you will fight for your justice. Diba? Itong si Zaldico, ganun ba ang nangyari? Parang umiiwas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy All Saints Day, no? At ayan, direkta na tayo sa main topic natin ngayon. Patungkol po ito ni Zaldico. Dahil po itong si Zaldico, matagal na po itong hinanap ng mamamayang Pilipino na managot nga dito sa biggest scandal in the Philippines, itong flood control anomaly. Dito sa balita na ito ay ang ICI raw ay naglabas na ng opisyal na statement patungkol po dito sa mga sinasabi ni Henry Alcantara, yung district engineer, patungkol kay Zaldico, na si Zaldico po ay may kinalaman po na limpak-limpak na pera patungkol po dito sa Bulacan flood control corruption. Okay? Yan ang una kong ipapakita sa inyo. At pangalawa, nitong vlog na ito, ay pakikinggan natin itong si Representative Toby Chanco. Matagal na itong nagsasalita si Toby Chanco. Ayaw niyong paniwalaan dati, di ba? Ngayon, bumabalik na rin naman sila kay Chanco kasi alam nila na si Chanco hindi nagsisinungaling. So, bumalik sila ngayon kay Chanco. Ngayon, may video akong ipapakita sa inyo na itong si Representative Toby Chanco na lagi niya na itong sinasabi na may ano siya, may anong tawag dyan, may first hand experience siya sa ginagawa nitong si Zaldico, na saksi mismo si Toby Chanco ang sa mga insertions nitong si Zaldico. Okay? So, hindi ko maintindihan itong ICI nung una naghahanap pa kayo ng yan ang maintindihan, hindi ko maintindihan bakit merong titistigo laban dito kay Martin Romualdez at ni Zaldico, pero parang ayaw nyo namang paniwalaan. Kagaya nitong si Guteza. Si Guteza po ay makikita mo na isang sundalo na may malasakit sa bansang ito. Nung nalaman niya na mali pala yung mga pinanggagawa nila na maghatid sila ng pera, pumunta siya sa Senado. Nagbigay ng kanyang statement kung ano ang nalalaman niya sa mga korupsyon na pera nilang dinadala sa mga congressman na ito na nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pero si Guteza pa yung, sa katangahan nitong si Ping Lacson, si Guteza pa yung idinidiin na parang fake yan. Gawa-gawa lang yan ni Guteza, ganun, ganyan. Di ba? Ano ba talaga? Kayong mga government officials na gustong ma-solve itong malaking problema dito sa Pilipinas. Ano ba kayo? Are you for solving the most corrupt budget in the Philippines? Gusto ng taong bayan na meron ng managot dito. Meron ng makulong. Meron ng maparusahan. Pero kayo, ano ginagawa nyo? Nililihis nyo ang usapan. Why don't you invite Guteza, investigate Guteza kung ano ang nalalaman niya? At diyan natin malalaman kung siya po ba ay nagsisinungaling o hindi.
And it's not only Guteza. Meron pa raw yan 90 na mga sundalo o mga kasamahan nila na kasama doon sa paghatid ng tinatawag nilang basura. Na yung basura na yan, tagta 40 million, 46 million yata yun sa isang bag na nagkahalaga po ng 46 kilos in one bag. Imagine that one. Harap-harapan ng meron ng titistigo. Hanggang ngayon, ngayon pa sila parang parang namulat ang kanilang mga mata. Tapos, kung ito ay papunta kay Bongbong Marcos, wala namang ibang sisisihin dito. Si Bongbong Marcos lang naman ang pumirma dito sa biggest insertion, biggest budget na nagkaroon po ng corruption. In the first place, why did he sign that budget? So, hindi niya sinusuri. He was being a responsible president. Wala na paligoy-ligoy pa. Pakinggan nyo itong balita na ito. Isinapubliko na ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang natuklasan nila sa maanumalya umanong flood control projects. Kabilang ang testimonya na si dating Congressman Zaldico raw ang nasa likod ng 35 billion pesos. Sinabi mo pa, noon pa yan. Diba? Noon pa yan. Hindi lang talaga binigyan ng pansin ito mga tanga na mga government officials natin. Yang ICI na yan, ay nako, it's very obvious na takot sila. Takot sila na babalik ito kay Marcos. Kasi bakit sila natatakot? Bakit sila natatakot? Kasi si Bongbong Marcos ang nag-appoint sa kanila. Si Bongbong Marcos ang nagbuo ng grupo na yan, yung ICI na yan. Independent Commission for Infrastructure. Tapos, bakit? Marami tayong question sa ICI. Bakit nga hanggang ngayon itong ICI na ito, unahin nyo muna yung imbestigahan yung Ilocos Norte, yung lugar ni Bongbong Marcos? Nandun, marami raw di umano. Mga proyekto ginagawa ng mga diskaya doon. Yan ang imbestigahan nyo, lugar ni Marcos. Una, bakit hindi nila magawa-gawa? May favoritism. Na flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Balitang hatid ni Joseph Moro. Dahil closed door ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, pili ang mga detaling nalalaman ng publiko. Closed door raw itong ICI. Sabi nila yung isang last week na i-ano na raw ito. I-live stream na raw ito. Pero hanggang ngayon, itong bagong balita na naman, closed door na naman. Kaya raw sabi nito ni Joseph Morong, parang nabibitin ang kanilang mga information na nakukuha. Bakit ganyan? Pero kung mga kalaban ng administrasyon, bulat-lat pa sa liwanag ng araw ang kung ano-anong mga balita. Pero kung kaalyado ninyo, kamag-anak ninyo, closed door. Gawin pang state witness. Ay nako. Halata na kayo masyado. Basang-basa na itong administrasyon na ito. Tingnan mo nga yung trela na dinaluhan ni Bongbong Marcos. Binu si Bongbong Marcos. Nakatanggap siya ng kahihiyan doon sa event ni Manny Pacquiao na trela. Di ba? Trela ba yung doon? Pangalan ng event nila? Nabu si Bongbong Marcos. And you deserve that, Bongbong Marcos. Deserve mo. Pahiya ka, no? Kasi ang kapal ng mukha mo. Tungkol sa testimonya ng mga humaharap dito.
Pero sa 19 na pahinang interim report ng ICI, masisilip ang ilang detaling isinawalat ng komisyon. Sa testimonya ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang si dating Representative Zaldico ang naging proponent o nasa likod ng nasa 35 billion pesos na halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. From 2022 to 2025. Siya mismo ang makapag-testify niyan na there was a big corruption by the name of Zaldico. Nasaan ka na ngayon, Zaldico? Hindi ka nagpapakita? Pa-sheminit-sheminit ka pa kay VP Sara, ha? Ngayon ikaw pala yung walang bayag? Kahihiya ka ng sambayan ng Pilipino? Kahihiyan ka. Ikaw ang nagdulot ng kahihiyan ng bansang ito. Pati yan si Bongbong Marcos, nababad trip na sa mga world leaders dahil sa inyo. Ayon kay Alcantara, ilang beses siya nagdala ng pera bilang advance kay Ko. Imagine that one. Si District Engineer Alcantara, makailang beses nagdala ng pera dito kay Zaldico. Corruption. Sino si Zaldico? Kaalyado niya si Martin Romualdez. Sino si Martin Romualdez? Pinsan ni Bongbong Marcos. Sino si Bongbong Marcos? Presidente lang naman siya ng Pilipinas na siya ang pumirma sa biggest corruption scandal in the Philippines. Hindi pa ba kayo gising niyan, mga loyalista? Kayong mga dilaw? Tapos magagalit kayo sa amin kapag sasabihin naming BBM resign? Mga tanga! Huy, tanga! Sa kanya mga isinulong na proyekto. Ayon naman kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, siya mismo naghahanda ng kahon-kahon at mali-maletang pera para kay Ko. Grabe. Mali-maleta, kahon-kahon ang hinahanda para kay Zaldico. Kaya pala ang yaman-yaman mo, Zaldico? Nagtatanong lang tayo, ha? Dito sa mga statement nila Bryce at ni Alcantara. Kaya pala ang yaman-yaman nyo. Dapat suportahan yan si Alcantara at si Bryce, ha? Dahil binulgar na nila. Natig 30 hanggang 50 million pesos. Sa huling delivery ni Hernandez, bago pumutok ang issue sa flood control projects, doon na raw niya nadiskubre ng bahay ni Ko sa isang exclusive village sa Pasig, ginagamit lamang bilang imbakan o taguan ng mga idinideliver na cash kay Ko. Imagine that one. Ang pera doon sa bahay ni Zaldico, doon tinatambak ang pera. Anong masasabi niyo dito, taong bayan? Ininsulto po tayo dito. Grabe. Kawatan. Wala daw mga muebles sa loob at ang laman puro maleta mula sa Kung ito may totoo, ha, kawatan talaga. iba't ibang sources. Ayon rin kay Alcantara, ang mga flood control projects naman kung saan sangkot umano si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana para lamang daw protektahan ang mga ari-arian niya at ni Ko sa Bustos, Bulacan. At ang in-charge sa mga ito ay ang engineer na itinalaga ni Alcantara. Ang mga testimonya ni Alcantara, Hernandez. Yan ang matatawag na tapos na ang masasayang araw ninyo. Itong si Bryce Hernandez. Para sa akin nga, sila nga ay dapat panghuli na imbestigahan itong si Bryce at si Alcantara. Pero inuuna sila. Dapat nga ang uunahin talaga dyan si Zaldico at si Martin Romualdez, di ba? At DPWH Assistant Engineer JP Mendoza ang ginamit na basehan ng ICI para pakasuhan ito sa ombudsman ng plunder, bribery, graft at iba pa. Kaya pala, kung makabintang itong si Zaldico kay VP Sara, wagas, di ba? I-explain mo yung confidential funds mo na 125 million, shemenet. Yun pala, mas malaki ang sa kanya. Nakakahiya, sir.
Kaya mag-ingat sa mga taong nagtuturo. Kasi isa lang yan ang itinuturo nila. Ang pabalik yan, 3, oh, di ba? Yan ang nangyari sa kanya. Yan ang nangyari ngayon sa kanya. Sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Itong personally ako po'y hindi naniniwala na itong si Senator Joel at Senator Jinggoy ay meron po silang ginagawang korupsyon dito sa flood. That's my personal views Sa tingin ko naman ay dinamay lang sila. Kasi sila yung pinakamaingay nung panahon na pumutok itong issue na ito. Ay, parang gumaganti lang ang big fish. Analysis ko lang yan. Pwedeng hindi kayo mag-agree sa akin, Siko at 3 iba pa. Itinanggi ni Estrada at Villanueva ang aligasyon. Hinihingin pa namin ng reaksyon si Nako at Lipana. Joseph Morong nagbabalita para So, kayo nang humusga taong bayan, ano ba sa tingin ninyo? Bakit wala pa si Zaldico hanggang ngayon? Obvious na ba? Obvious na ba? Ganun talaga ang buhay. Ito, panoorin nyo. Matagal na kaming naniniwala kay Toby Chanco. Ngayon lang pala nila na-gets ang importance sa mga sinasabi ni Toby Chanco. Akala nila siguro si Toby Chanco yung nagsisinungaling. O ngayon, bumabalik rin kayo kay Toby Chanco. Ito, panoorin nyo. Yan ang tanong. What is your reaction to the ICI's recommendation to file charges against the lawmakers and the government officials over the flood control corruption scandal? Ito namang mga tanong ninyo, ang babaw. I don't know the circumstances around the other lawmakers, no? Yung mga senador, hindi ko po alam yung circumstances sa likod niyan. Yung kay Congresswoman Mitch Cahayon, hindi ko po rin alam ang circumstances sa likod niyan. Isa lang yung alam ko dyan, no? Yung kay former Congressman Zaldico. Zaldico ang alam niya. Kasi sa ICI kasi ngayon, ang daming pinaiimbestigahan. Okay? Isa dyan, si Zaldico. Syempre, sabi niya, wala akong nalalaman sa mga ibang mga kinasuhan. Ang alam ko lang, si Zaldico. Hindi, pwede imposible yan na maraming idadamay tapos kasali si Zaldico para mag-camouflage ang issue. Diba? Na sasabihin ng taong bayan, hindi lang pala si Zaldico ang sangkot dito, marami pa pala. Pero sa tingin ko si Zaldico ang unahin. Siya yung big fish. Siya yung big fish. Dahil kung matatandaan po natin, talagang nakita ko yung mga insertions niya. At sabi ko nga, ako'y may personal experience na nung nagsubok ako na humingi ng additional na 200 million for 3 projects in Navotas para hindi na siya umabot doon sa year 2025 at mabuo na yung budget for year 2024, ay yung linapitan ko na go-between, sinabi nga sa akin, may taripa yon. So, yun, at least, of course, hindi si Zaldico mismo nakausap ko, kaya lang may nakapagsabi. Tsaka yan, open secret naman yan sa Congress, yung bentahan ng projects. At yan sinabi rin. Imagine that one open secret sa kanila yan. Kaya pala ang yaman-yaman nila, no? District Engineer Alcantara, no? So, yun lang ang personal knowledge ko. Ang tinatanong kung tama ba? Yes, tama. Yung doon kay Zaldico, no? Tsaka makikita natin na wala siyang intensyon na managot, di ba? Nung pinapauwi siya ni Speaker Bogie D, ang unang sagot niya, haharapin ko, hindi totoo yung mga paratang, gumawa siya ng sulat. Pero nung dumating na sa punto na deadline na nung kanyang pag-uwi, anong ginawa niya? Ang ginawa niya ay nag-resign siya instead na umuwi. So, ibig sabihin... Sa tingin ko, parang pinoprolong niya. Di ba? Pinoprolong niya. Umiiwas talaga siya, no? Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng isang taong umiiwas sa issue?
Di ba? Kasi kung ikaw pinagbibintangan ka sa isang malaking kasalanan na hindi mo ginagawa, lalaban ka. Di ba? Kung i-analyze mo ba, kung ikaw po ipinagbibintangan sa isang malaking krimen na hindi mo ginawa, anong mafe-feel mo? You will be sad and you will fight for your justice. Di ba? Itong si Zaldico, ganun ba ang nangyari? Parang umiiwas. Parang, may issue ako, pinagbibintangan akong nagnakaw ng pera sa malaking perang kaba ng bayan. Wala, iiwas ako. Hindi ako magsasalita. Bakit kaya? Ano sa tingin ninyo? May kasalanan ba siya? Totoo bang ginawa niya ito? Hindi, tayo nagtatanong lang ha. Kayo na mag-analyze dyan. And then, 2 beses na siya pinatawag ng ICI. At 2 beses pinatawag ng ICI, walang Zaldico. Bakit? Hindi ba kayang harapin? Wala siyang reply. Huwag kang mag-alala, Zaldico. Gawin kang state witness. Kung bakit hindi siya makakarating, no? So talagang umiiwas siya. Gawin kang state witness, Zaldico. Huwag kang mag-alala. Sumipot ka doon sa ICI. Sasabihin ng ICI, gawin ka naming state witness. Totoo bang witness ka na nagnakaw ka? Sabihin naman ni Zaldico kasi ginawa siya statement. Witness ako na wala akong ninakaw sa sarili ko. Ay, nako. Pangatlo, di ba nakita natin sa news kahapon, yung mga air assets niya, inilabas na niya ng Pilipinas, no? So kung yung mga personal property niya mismo, inilabas na niya ng Pilipinas, di talagang wala nang balak yun na nasagutin itong mga bagay na to. Yan ang delikado. Kasi kahapon ito binalita nag-trending ito, na ang mga air assets, meaning yung mga helicopter, mga eroplano ni Zaldico, inalis na dito sa bansang Pilipinas. Anong ibig sabihin yan? What do you mean by that? May plano pa ba siyang tumira sa Pilipinas? May plano pa ba siyang sagutin itong the biggest corruption scandal na ito? Yan ang tanong, di ba? Again, I will go back doon sa dati ko pang sinasabi sa DFA na kansilahin na nila yung passport. Hanggang ngayon, hindi nila makancel-cancel ang passport, Tobichanko. Why oh why? Why oh why? Pero yung ating presidente walang ginagawa. Kung yung presidente natin, kung totoo yan, na may malasakit sa kaba ng bayan, tutulong siya na maibalik si Zaldico dito, pero wala siyang ginawa. Mas may effort pa siya nung panahon na si Tebes ang pabalikin niya. 'Di ba? Mas may effort pa siya na ipapahuli niya yung si Pastor Kibuloy. Mas may effort pa siyang ginawa na madala itong si FPRRD doon sa ICC. 'Di ba? Bangag. Bangag kasi. Ang tanong, kasabwat ba ang presidente dito sa skandal na ito? Hindi, pwede kasi ganito Baka lang, di ito proven. Pero analysis ko lang ito. Baka sinabi ni Bangag, Zaldico, magtago ka dyan ha. Huwag kang magpakita. Kasi kung magpakita ka, madadamay ako dito. Hindi natin alam. Kasi once si Zaldico ay magpakita at magsalita, maraming masasabi yan. Kasi ito lang yung ma-advise ko kay Zaldico. If you don't want to be the most guilty, sabihin mo na. Kung sangkot si Martin, kung sangkot ang presidente nating si Bongbong Marcos, sabihin mo na, Zaldico. Kasi ikaw ang pinag-initan ng taong bayan ngayon. 'Di ba?
kung meron kang, wala, hindi ko ibig sabihin na sangko talaga si Martin at si PBBM ha, pero kung may nalalaman lang itong si Zaldico, sabihin mo na kung sino pa ang kasabwat mo dyan. So that you will be not the most guilty. Di ba? Zaldico, ang tanong, bakit ba ayaw mong magpakita? May kinalaman ba ang presidente natin? May kinalaman ba si Martin Romualdez? Tayo nagtatanong lang. Ha? You are not yet proven guilty, pero sagutin mo itong mga akusasyon sa inyo. Huwag na sila mag-intay na makakuha pa siya ng passport sa bansa na walang extradition, no? Again, ang sagot ng DFA doon ay kailangan may kaso, no? Pero yung Section 4 ay maliwanag, may mga pagkakataon na hindi kailangan filean ng kaso. At isa doon is yung public, yung national, yung ano ba tawag doon? Ano ba yung sinabi kong term doon? Public safety, national, okay. Yung isa doon na under Section 4 of RA 11983, yung Passport Act, yung bagong Passport Act, ang sinasabi national security, 'di ba? Saan ka naman kaya magpa-file ng kaso to determine national security? So obviously, yung pag-file ng kaso hindi sakop kung national security na ang pinag-usapan, 'di ba? Ito ay madalian, dapat agaran. Kung national security, hindi ka pwede mag-intay. Dapat agad mong gawin, 'di ba? So, ang tanong, ito ba isang national security issue o hindi? Ito pa. Bakit dapat tayong maniwala dito kay Toby Chanco? Bakit dapat tayong maniniwala? Kasi si Toby Chanco lang naman, kaalyado ito ng presidente natin. Bakit siya na mismo ang nagbulgar nito lahat? Buti kung itong si Toby Chanco, buti kung ito si Toby Chanco ay kaalyado ito ng mga Duterte. Buti kung DDS ito, hindi. Kaalyado nyo yan. Para ring itong si Attorney Vic Rodriguez. Kaya sabi ko sa mga loyalista at ang tawag ko dyan dati is dilawista. A combination of loyalista at yung mga dilawista. Kayo mga dilawista, hindi pa ba kayo nagising? Tanga pa rin? Bobo pa rin? Para sa akin, ito isang national security issue. Dahil yung galit ng tao, patindi ng patindi. At walang problema yung galit ng tao doon sa corruption sa infrastructure. Ang problema dyan is merong pwedeng mag-take advantage na manggulo. At nakita na natin yan noong September 21, yung hindi naman talaga tungkol sa infrastruktura, tinake advantage nila yung galit ng tao doon sa corruption sa infrastruktura para manggulo doon sa Mendiola. So may national security issue na talaga. Ngayon, meron pa bang ibang dapat managot? Siyempre, hindi pa kumpleto yung listahan na yan. No? Hindi naman magagawa ng ICI yan ng sabay-sabay. At ako'y may tiwala na talagang they're just building up evidence at magpa-file pa sila ng mas maraming kaso. At least, ang maganda dito, may nasimulan ng i-file. National security issue siya, di ba? Yun na lang ang question. Is it a national security issue or not? For me, yes, it is. No? Yun na lang ang ano. At ang sinasabi ko nga, may remedyo si former Congressman Zaldico. Bakit sinasabing hindi pwedeng gawin? Siya dapat ang mag-raise noon as a defense, di ba? Dapat kung kanselahan ng DFA, pwede naman siyang pumunta sa korte at sabihin niya kung sa tingin niyang hindi dapat kanselahan yung passport, siya dapat ang pumunta sa korte. Hindi yung DFA ang magsasabi na hindi pwedeng kanselahin. At nakita na natin talagang wala siyang intensyon na sumagot dito. Nakita na natin, hindi niya sinasagot yung ICI subpoenas at nakita na natin yung paglabas ng mga air assets o ari-arian. Ano pa ba ibig sabihin nun? What strengthens my call is ang galit ng tao. Di ba? Yung galit ng tao.
Kasi magkakaroon na naman ng rally sa November 30, di ba? Naintindihan natin. Remulla, may ginawa ka ba dito, Remulla? Lumabas na yung mga air assets ni Zaldico, wala pa rin kayong ginawa. Pero kung si Teves pa ito, wala. Wala pang 24 hours. Hinuli nyo na. Ganyan ka-unfair itong administrasyon na ito. Yung mga talagang galit sa korupsyon ay mag-rally sila. Talagang naintindihan ko yung galit nila. Pero may mga ibang mga sektor na pwedeng i-take advantage yon para manggulo lang. So that is the national security issue. Diba? Etong pangalawang tanong. There are comments that ICI can only make recommendations after investigations and that at the end of the day, the ombudsman still files the cases. You filed a House bill giving more powers to the ICI. Can you elaborate on this and explain why it is important, Toby Chanco? Ang ginawa ko, pinanood ko muna yung takbo ng ICI bago ako nag-file ng bill. So yung mga nakikita kong kakulangan doon sa powers ng ICI, yun ang linagay natin doon sa bill natin. So yan ang explanation kung bakit may mga provisions akong nilagay doon. Kasi nga, pinanood muna natin. Hindi tayo nag-file kaagad, binigyan muna natin ng tsansa at nakita natin kung ano ba yung kakulangan sa powers ng ICI. Number one, no, ang unang nilagay ko dito is yung pwede silang issue ng direct contempt, indirect o direct contempt. Bakit? Kasi nga, para hindi na babaliwalain yung kanilang subpoena. Kasi di ba yung ibang sinasubpoena nila, sinasabi lang, ayaw na namin pumunta. Mas lalo naman yung kay Zaldico, ni walang sagot. Kumbaga sa hindi man lang sumagot kung bakit hindi siya pupunta. Hindi na pwede yun pag na aprubahan itong bill natin. Kasi may issuehan siya ng contempt, no? Linagyan natin ng whole departure order para hindi lang siya watch list, no? Talagang pag under investigation, hindi ka na alis ng bansa. Nilagyan natin sila ng power to file sequestration, no? Bakit? Kasi nakita na natin na yun nga, nilalabas yung assets. Importante ma-recover natin yung mga assets nila. So yan ang mga nakita natin na kakulangan doon sa powers ng ICI na kahit nagpupursigi talaga sila, meron talaga silang mga limitasyon. Kaya ginawa natin. At syempre, yung in coordination with the DOJ and the Ombudsman na makapag-file sila ng kaso para makatulong. Hindi ito para i-replace ang Ombudsman o hindi ito para palitan yung powers. Kung hindi, makatulong doon sa Ombudsman at sa DOJ kasi gusto nga natin mabilisan to, di ba? So para pag meron na silang ebidensya, hindi na babalik doon sa step 1. Kung hindi, pag nag-agree yung Ombudsman na okay to, pwede nang i-file ka agad. Kung may coordination, wala pa akong coordination doon sa ibang mga nag-file. As I said, ang ginawa ko dito is pinanood ko, inobserbahan ko yung mga hearings ng ICI at sa tingin ko, ako lang yung nag-file na may personal experience na nakapunta na doon sa ICI ng 2 beses, no? I don't think anyone who has filed has been invited as a resource person of the ICI. So talagang may first-hand information ako doon sa mga kakulangan nila. Kaya tulad ng sinabi ko, pinanood ko muna, tinignan ko, inobserbahan ko at kung ano yung mga kakulangan, yun ang binigay natin na powers, no? Next, kung i-prioritize ng House, tignan lang po natin kung ano yung gusto ng mayorya. Kasi wala naman po ako sa leadership position, wala naman akong komite. So, I hope i-tackle to. Kasi tapos na naman kami sa budget, di ba? Hindi naman kasi, alam mo naman ako, hindi naman ako palalapit sa sa speaker, di ba? I hope they find merit in this at may prioritize talaga nila.
totoo naman na pag walang na file, let us admit na pag walang na file, umiipon yung galit ng tao, 'di ba? Totoo 'yan. We cannot deny na naiinip na yung tao. Kaya nga sila hiling ng live streaming kasi gusto nilang makita. Nakita ko rin yung mga reactions ng ibang mga netizen, nakukulangan sila. So totoo na kung habang wala kang na-file, everyday build up lang yung galit ng tao, no? Pero kung tatanungin, ito ba'y ginawa para lang humupa? Hindi naman. Ito'y parte ng proseso na talagang magpa-file ng case. Again, I will share my personal experience. Nung ako ay naging invited doon as a resource person, nakita ko talaga kung gaano silang kaseryoso at gaano silang kabusisi doon sa mga paghanap ng ebidensya, no? So, makikita mo rin kung bakit hindi mabilisan yung pag-file, di ba? So, ako, naintindihan ko yun kasi personal akong napunta doon eh. At akong personal akong natanong. So, talagang yung questions nila is talagang para makita kung ano talaga yung malakas na kaso na maipa-file nila sa bawat individual. Makikita naman natin na talagang yung tao, naintindihan ko talaga yung galit ng tao. And again, I will say that this is not, based from my experience, talagang makikita mo kung gaano silang kaingat doon sa prosesong yan. Hindi ko kasi alam kung ano yung alituntunin ng SAL-N Review and Compliance. Baka naman yung iba nag-iintay lang, di ba po? Baka nga yung iba hindi alam yung alituntunin, di ba? Hindi alam kung ano ba yung purpose ng SAL-N Review Committee, di ba? Ako, hindi ko mismo nabasa kung ano yung alituntunin ng SAL-N Review Committee, di ba? So, pero kung tatanungin ako, voluntary, di ba? Willing akong magbigay. Of course, willing ako magbigay. Di ba? Baka interpretation kasi ng iba yung SAL-N Review Committee ang maglalabas ng SAL-N ng lahat ng mga members. It's up to them. Again, hindi ko kasi alam yung alituntunin ng Review Committee. Ano ba ang sinasabi doon? Ang sinasabi ba doon na pag na-review, i-release na ng committee na yun yung lahat ng SAL-N? Hindi ko rin alam kung ano. Hindi ko nakita yan. Again, alam mo, nagulat ako. Ang una akong nagulat niyan is noong 2025 again, di ba? Nung rini-review ko yung BICAM, yung 2025 mas grabe yun because yung 2025 from 16 billion yata, nadagdagan na 17, mas malaki pa yung dinagdag, kaya naging 30. Teka, kunin ko lang para lang, hindi ko pala dalhin. Basta parang umabot ng 30 plus, mas malaki ng konti yung dinagdag noong 2025 ba yun? Yun. Mas malaki pa yung dinagdag. Total, linabas nyo na yung sa House, no? Linabas nyo na yung sa House na issue doon sa nadagdagan yung budget, no? Again, okay. Noong nagboto kami, noong October 13, nagbotohan kami, di ba? Para doon sa House, ano bang House Bill number yung HGAB? Hindi ko lang sure. Okay, anyway, nagbotohan kami ng third reading doon sa HGAB, di ba? Noong October 13. At doon sa aking explanation of vote, hindi ko na sinabi sa plenaryo, nag-submit na lang ako, sinabi ko na for the sake of transparency, dapat i-publish yung budget ng bawat distrito sa ilalim ng DPWH. At pagkatapos noon, sinabi ko rin po na dapat yung budget ng bawat party list at kung saan-saan nila dinala to ay kasamang i-publish, di ba? Para transparent lahat, di ba? Para lahat ng congressman ay transparent kung ano yung budget nila at saan-saan nila dinala ito. Okay? October. Yan, isa sa mga reason na makaiwas tayo ng korupsyon. October 13 yon. Okay. Hindi pa pinapublish.
October 20, sumulat na po ako kay Chairwoman Mika Swansing at sinabi ko rin po na sana i-post na yon sa website ng House of Representatives. Up to this day, wala pa ring sagot sa akin. No? Ito, napakahalaga to para mapakita na kung talaga bang wala pa rin sagot. Insertion, wala na bang parking. Dahil yung Sagasa, ako, doon sa distrito ko, sa Navotas, personally, nakita ko, though maliit lang yung amount, may 2 project doon na Sagasa. Ano ibig sabihin? Di ba yung sinasabi kong Sagasa is hindi request ng district congressman. So may 3 million doon na completion of barangay something in Barangay Tanza 2 and Barangay San Rafael Village, 3 million, hindi ko po ni-request. Tinawagan ko po yung 2 barangay captain, sabi ko, ano tong project na to? Alam niyo ba? Sabi, hindi din nila alam. Tinawagan ko yung district engineer, sabi ko, ikaw ba nag-request nito? Ano ba to? Completion. Hindi din daw niya alam. Tinawagan ko yung city engineer, local government unit ng Navotas, lone district lang naman kami, hindi rin nila alam. So doon sa distrito, lone district ng Navotas, may 2 tig 3 million na pumasok na walang nag-request at walang may alam kung anong proyekto yon. So meron pa rin Sagasa. Di ba doon maliit yung amount? Pero ang ibig ko sabihin, ano bang problema? Bakit ba ayaw ilagay sa website yung budget per district at yung budget ng bawat party list at saan-saan nila ito inilagay? No? So sana bago kami mag-resume on November 10, may lagay na yan doon sa website. Kasi meron silang record niyan eh. Hindi naman mabuo-buo yung budget kung wala yan eh. Kailangan lang nila i-publish kung totoo yung sinasabi nila na totally transparent, ibigay nila yung data na to. Di ba? Kung hindi nila ibibigay yung data nito, di hindi yan total transparency. Kasi kadugtong yan doon sa maibalik yung tiwala ng tao sa Kongreso. Okay, so malinaw yun, di ba? Sana naman, this time, ay makinig na kayo kay Toby Chanko. Pero kung kasabwat pa rin itong ICI na ito, kasi ang daming hindi naniniwala dito sa ICI. Kasi unang-una, binuo ito ni Marcos. Ay, nako. Ang pinakatanong, bago natin ito i-end ang ating vlog. Kayo ba'y naniniwala na meron na talagang maparusahan dito sa flood control anomaly? Ano sa tingin nyo? O kailangan bang iba ang presidente bago ito matuklasan? May pag-asa pa ba tayo dito sa administrasyong Marcos na mapanagot ang biggest corruption scandal in the history of the Philippines? Mag-comment, mag-react. Babasahin natin ang inyong mga argumento at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share sa mga nanonood ngayon para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time lang nanood dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Walang bayad ang subscription ha. Updated pa kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.